Our God is a generational God. Malala nyo, dyan po, mababasa natin mamaya, yung pangako ng Panginoon. Okay? Kay Abraham. Amen? So, ano pong nakikita nyo? No? May nakikita tayo dito, nag inspect ng bahay. Ano? Ini-inspect niya yung mga pader ng bahay. Amen? At mga inspector, sabi natin mga civil engineers o mga engineers na nanggagaling sa ating civil engineering office ng ating gobyerno. Pag may papagawang bahay o may papagawang building, di po ba? May nag-inspect, di po ba? O kaya tayo, pag meron tayong gustong bilhin, want to buy a new house or a new building, we will find a certain inspector na inspect kung tama pa ba natin bilhin yun, kung matibay pa ba yung building. Tama po ba? So ngayon, kahit makita ng inspector na ang pader ay may deficiency o may sabihin natin may crack o may kulang, na po, based sa standard ng mga inspector, hindi niya yan i-declare na condemned. Na po, sasabihin lang yan, sige, di tapusin nyo tong pader. No po. Okay? Kahit makita ng inspector na sira ang inyo pong mga bintana, no po, hindi niya rin sasabihin sa inyo na condemned tong building na ito. No po, sasabihin lang sa inyo, okay, repair the window and this will be okay. No? Sana po nakaka-relate yung ating ibang kasama na may background sa pagko-construction, no? No? Paki-shout out nga po kay Kuyang Marlon. Ah, Amen. Praise God. So ngayon, welcome. Welcome kay Ate Sister Lichi Bakiran, kila Sister Sally Montehermoso. Praise God. And sino pa po? Ang aking pinsan from Laguna, Len Faustino Arellano. Keep on watching. Stay blessed. Okay? Miss ko na kayo dyan. Amen. Praise God. So, kahit basag ang bintana, sasabihin lang sa atin, ipa-repair niyo yan. Amen. Okay? Pag nakita ng inspector na sira ang pinto, sasabihin lang sa inyo niyan, o sige, ipa-repair niyo yung pinto niyan and it will be okay. Tama po? Hindi 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 niya po i-declare na condemned ang bahay na yan o building na yan kung sira ang pinto. Tama po ba? Ano po? Praise God. Amen? Okay? So, welcome po kay Commodore Neil Silva. Ano po? Commodore and Dr. Neil Silva ng International Security Institute. Ano po? Keep on watching, bro. Ano po? God bless. And Norma Clay, watching here in Melbourne, Australia. Wow, ang galing naman po talaga. Hello po mga kaabangers. Ano po? And welcome po, Sister Norma Clay. So, what we're showing is that yung una natin pinakita, basag yung bintana, pero sasabihin ng inspector or ng engineer, this building is okay. Pagawa mo lang ang bintana mo, pagawa mo lang yung pinto, even the roofing, it's okay. Hindi ko i-declare na condemned ang building na yan. Amen? Pero, no? Take a look at this one. Pero, kapag nakita ng inspector na mismong ang pundasyon ng bahay o ng building ang may sira, no? Ano kayang gagawin ng inspector? Sa tingin nyo kaya, no? Amen? Ganyan. Pag nakita nila na ang pundasyon mismong ang pundasyon, no? Kahapon napakaganda nung diniscuss sa atin, no? Ni Pastor Dong about the foundation of family. Bakit mahalaga, no, na ang ama ay magpakaama dahil ang ama ang pundasyon ng pamilya. At ngayon, siguro i-relate ko rin din po, no, para makita niyo po yung relationship o yung continuity nung ating pinag-uusapan. Sinabi po kahapon ni Pastor Dong, walang pundasyon ang nasa taas. Tama po ba? Nakakita na po ba kayong pundasyon? Yung pundasyon nasa taas, yung bubungan nasa baba? I'm sure wala pa. No? At kung meron man kayo nakita, malamang na tornado yun, nabaliktad yung bahay. Ano po? Amen? Ah? Hallelujah. Sige po, mag-comment lang po kayo, mga kapatid. Ano po ang inyong nakikita? Ano ang inyong nararamdaman dito? O sabihin nating revelation
sa inyo po. Ano po? So ngayon, mga kapatid, nakita ang bintana, nakita ang pinto, nakita ang pader, sira, pero hindi dineclare na condemn. Nakita ang pundasyon ay sira. Anong sasabihin sa atin ng ating inspector? Because the foundation was found damaged, ganun din ang pundasyon ng ating buhay. No? Nire-relate ko na po. Ganun din sa pundasyon ng ating buhay. Kung ang ating pundasyon ng buhay ay damaged, meaning hindi po siya eternal, hindi po siya permanent, temporary siya. Ano sabi? Though window, door, walls are good, it will be declared condemned building. So yan po ang ating nilay-nilayan. Ano po? So meron palang mahalagang unahin. May maganda kang building, may maganda kang roofing, may maganda kang bintana. Anytime pala magigiba na yung bahay mo kasi wasak ang foundation. Damaged ang foundation. Ganon din po sa pagbabago, mga kapatid. Change should comes from the inside out. At to have that kind of mindset, may mga kailangan kang gawin, especially in our mind. Sabi sa Romans 12 verse 2, di po ba? Do not conform to this world. Ang world, may magagandang cellphone, branded na damit, okay? Magagara ang bag. Alam mo yung bag na tigwa 100,000 na bag pa lang 5 kilo ang bigat. Ha? Di ba? Ano pa? Ah, marami, mga kapatid. Okay? So, we're saying na hindi mo dapat unahin. If you think buo ka na, okay na yung vertical relationship mo. Okay. When we say vertical relationship, this is the relationship of you to the Lord. Okay po? Vertical relationship. Yung relationship mo sa mga tao at sa mga nilikha ng Panginoon, yan yung horizontal mo. So, napipicture niyo ba what makes para siyang cross, di ba? So, yan yung ating kailangang pagsumikapang maiayos. Hindi mabubuo yung testimony ng ating buhay kung merong hindi dyan ang matibay. And we have to work out on it. Okay po? Sige. Tayo po ay Ayan. So, in short, mga kapatid, ang foundation po natin is Jesus Christ. Ano po? Yung pundasyon, sabi nga po sa Psalms 127 verse 1, unless God builds the house, lahat ng ating pagpapagal, lahat ng labor natin will be in vain. At ang nakakalungkot, mga kapatid, dahil sa sobrang busyness, sa sobrang kabisihan ng mga tao, sa sobrang liberal-mindedness na natutunan natin sa secular, yung totoong source na pabayaan natin. Kaya tayo at ating mga anak, we are getting weak and weaker and weaker. Why? Because we don't have anymore. At hindi na natin talaga nabibigyan ng halaga ang totoong pundasyon ng buhay na nanggagaling kay Yesu Cristo. Declare nga po natin dito sa ating comment box, mga kapatid. It's very powerful. Declare po natin, sama-sama po tayo, yung lahat po ng nakikinig ngayon. Jesus Christ, our foundation. Yan po ang vehicle, no po, ang naging susi, ang naging key for the generational blessings. Kung wala pong sumunod na Kristo, kung wala pong nag-submit na Jesus Christ na anak ng Diyos, putol ang promise. No po? So ngayon po, mga kapatid, nais ko pong ihanda na po natin ating mga sarili. Amen. Dahil napakabuti at napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. No po?
Welcome din po. Welcome po, ating pong pastor, Pastor Dong. Welcome po. Salamat po sa inyo pong pakikinig. Kay Kuya Manuela Gonzalez. Welcome din po. Amen. Sabi ni Ate Angie, yes po, pag bumaliktad ang bahay, tornado po ang dumating. Amen. Kaya pag mas malakas na din ang boses ng anak kaysa magulang, hallelujah, malamang tornado din yon kasi bumaliktad na ang foundation. Tama? Ano? Amen. 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 Wow, salamat Sister Angie, ano? Nakita niyo po yung ano, yung wisdom. May humor pero totoo. May tama, no? Amen. And welcome din po sa ating kaibigan from Singapore, na po. Last time po na tayo nag-mission po sa Batam, ang inyo pong lingkod ay very na-bless po ako na dalaw ko po itong mag-asawang to sa Singapore, si Sister Imelda Costales. Ano po? Ang kanya pong asawa ay kababata ko mula college. Nakita kami last month lang yata o last 3 months ago after 38 years. Ang galing, ano? Ganyang kabuti ang Panginoon. At nakapag-minister po tayo sa mag-asawang ito. Amen, amen. Praise God. No? Welcome, Sister Imelda. Amen. Yan, declare po natin, no? Sabi ni Kuya Samuel, Jesus Christ, our foundation. Tama po. Declare po natin. Oh, aking pinsan, no? Jesus Christ, our foundation. Hallelujah. Maayong hapon sa mga taga Visayas at Mindanao, no po. Maayong hapon, Kenny, no, Brother Kenny, maayong hapon sa inyong tanan diha sa Iligan, no? Regards to our pastor there, Pastor Mavic and Pastor Ruben Manga. Amen. God bless you all. And then, sino pa po? Yan. Sila Sister Hilda Santos, sila Sister Angie, sila Brother Larry, no po? Praise God. Amen. So ngayon mga kapatid, no po, let's make a rally, no po? Let's make a rally, no. I-send po natin ng i-send, no po? Kasi marami po tayong matatakil dito na kailangan ng pamilya. Amen? Praise God. So, generational blessings. Ang ating pong verse ay Genesis 12 verses 1 to 3. Okay. Habol po, habol. Ano po? Kuya Christian, no? Brother Christian from Paite, Laguna. Hallelujah. Paul Christian Fresnido. No? Naging guest na po natin ito sa DLS. No po? Ang ganda po ng kanilang ano doon, mission. Ministry. Nakita ko po yung lugar, nakita ko po yung kanilang maliit na business doon, yung coffee shop nila. At yung lugar, grabe, ang ganda. Yung mga kabataan po, magtataka ka saan nanggagaling ang mga kabataan na ito. No? Ito po ang ministry nila, Brother uh, Paul Christian Kagandahan. Amen? Amen. Kuya Samuel, the foundation must be in the position. Tama. Parang rebound lang yan, Kuya Samuel, di po ba? Bago ka rebound, kailangan matindi ang position mo. Amen. Must be solid enough to carry the load. Tama. May tinatawag po silang ano dyan, yung computation of strength of materials. No po, sa engineering may tinatawag po gano'n. Bakit tinuturuan ng mga nila kung kaya bang yung weight ng buong building. No? Ang galing yan, no? Ang galing ng mga bata, nung ating natututunan diyan. At isa po yung masasabi ko sa inyo mga kapatid. Truth po yan. Sa physical law, credit, hindi ko yan i-authorize. Ganun din sa spiritual law. Until such time you have the foundation, sabi sa Psalms 127 verse 1, unless God builds the house. Yun ang pundasyon. No? Kaya marami po sa atin, maganda lang ang hanap buhay, maganda ang negosyo, nagpo-profile ang business natin, pero tingnan nyo po, mga anak natin ang binaban. Mga anak natin ang nawawan. If you want, if you want
if we want to protect the next generation of our lineage, go back to the Creator. Balik tayo sa Diyos. Pihit puso, dead, mga kaibigan. Ang natututunan natin sa mundo ay makakatulong sa atin. Pero isa po ang sasabihin namin sa inyo. Kulang ang kaalaman ng mundo. You have to connect to the Creator of the world. Amen? Napakaganda ng development sa science and technology ngayon. Dahil nag-breakthrough na po ang mga scientists that they believe that somebody supernatural built the universe. Breakthrough yan sa scientists. Nakuha nila yung logic na hindi pwedeng gawin ng sarili ang sarili. Kailangan merong higher body na magpuproduce, magkikreate ng earth, ng moon, ng sun. Ang ganda na ba? Nakita ko sa iyo. Hanapin niyo po yan sa YouTube. Yung breakthrough, belief breakthrough ng mga scientists ngayon. Praise God. Amen. Hallelujah. Welcome din po kay Ate Mila, Kalingasan. Amen. Hallelujah. Kay Ate Salve, no? Ang tatay dapat ang nasa ilalim na matatag na kayang mag-lead sa buong pamilya. Amen. So, sinabi na ni Sister Salve, no po, walang pundasyon na nasa taas. At syempre, pag ikaw ang pundasyon, kung minsan natatapakan ka. Ikaw ang tinutungtungan para ang buong pamilya ay makatayo ng maayos, stable. Dahil kung ang tinutungtungan ng ating pamilya, like for example, no, yung ating bahay, di ba, pinapalagyan natin ng ano yan, ng mga, anong tawag doon, tiles, di ba? Anong pakiramdam mo pag yung tiles sa bahay mo nag-aangatan? Di ba? Pag tumagal, no? Ma-experience to ng mga tatay, ang mga magulang na nagpagawa ng bahay. Dumadating ang panahon na umaangat yung ibang tiles. Pag natungtungan mo, umaangat na siya, nasisira na siya. So in short, mga kapatid, yun po, ang mga buhay po natin, may season. There are times na yung strength mo, pag hindi ka naging grounded do sa totoong foundation o sa totoong source, sabi sa John 15 verse 5, no po, sabi sa John 15 verse 5, if you abide in me and I in you, you will bear much fruit. Sabi, without me, apart from me, you can do nothing. Mga kapatid, mga kaibigan, ang naririnig nyo po ngayon is synopsis na po or summary nung pwede nyo na kagad ma-picture sa buhay natin kung ba't kailangan natin ng Panginoon. Kung bakit kailangan natin ng tamang pundasyon. Dahil ang tamang pundasyon ang tulay for the generational blessings. Okay? So, nasabi ko na po ang summary at ang katapusan. Pwede na po. Tapos na po tayo. Hindi po. Yun po ang introduction. Praise God. Amen. Sino pa po ang humahabol? Amen. Ayan, si Dr. May Arizobal from Calamba. Melda Hakilmo from Masbate. Talaga naman ang ating mga kapatid, ano? Jessica, no? Jekay Dagisonan from Iligan, no po? The Hub of Christ, Iligan. Amen? Hallelujah. So, sa lahat po ng ating mga uh, churches, mga fellow pastors, no? Magandang hapon po sa ating lahat. Amen? Praise God. Okay. Sino pa po? Yan. Yan. Sabi ni Sister Angie, no po? Yes po, we need to connect to the source, and that is Jesus Christ, the creator of heaven and earth. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. And then, hi kay Ate Josie Gato. Ano po? Kay, yan, watching na rin po sila Ate Flor Delisa Rojas Raquel from Pateros, no? Sila po ang mga big group po natin, no? Sa Pateros, Rizal. Sorry, Pateros, Manila po pala. Okay? Okay. Sige, let's start. Samahan niyo po ako sa Genesis 12 verses 1 to 3. Na po. Genesis 12 verses 1 to 3. Basahin po natin. Na po. Kung meron po kayong uh, Tagalog version, na po, Bible sa inyo po. Pwede rin po. No?
Ayun, sabi ni Sister Angie, wala po sa level. Ayan. Contractor na rin si Ate Angie, ha? Si Sister Angie. At na-shaken ang lupa, kaya umaangat ang tiles. Totoo naman. Na po. Kaya mahalaga ang pundasyon. At ang pundasyon, para maging matibay siya, listen, especially mga tatay, dadating ang time, titigpiin ka. Talagang pipipiting ka talaga para masiksik yung standard ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Matuturuan kang magtiyaga, tuturuan kang magtiis, tuturuan kang mamatay sa sarili para sa pamilya. Yan ang tatay. Yan ang pundasyon ng bahay. At ang tatay na makakaunawa tungkol sa pundasyon ng bahay ay may pananampalataya sa Diyos. Dahil kung ang daladalang natin ay prinsipyo ng mundo, kumukupas siya. Kagabi nagkukwentuhan kami ni attorney aking may bahay. Sabi niya, alam mo ha, nabasa ko kanina yung sinasabi ni Gamaliel, no, sa Acts. Naalala niyo po nung, I think that's Acts 9. No? Naalala niyo po nung ilang beses nang nahuli si Peter at si John. No po. At itong huling pagkakataon na to, gusto na talaga silang patayin ng mga tao. Ah, Acts 6, sumesenyas ang aking misis. May coach po ako dito. Yan ang asawa. Hindi po ba? May ano tawag doon? Meron tayong support. Kaya Acts 6, ano po? Yung huhulihin at gugulpihin, ikukulong sila Peter at si John. Anong sabi ni Gamaliel? Si Gamaliel po ay isang teacher ng law, no po, nung panahon ni Paul. Naging teacher niya po to, si Gamaliel. No? At sabi ni Gamaliel, tingnan niyo po to ha, sabi ni Gamaliel, huwag niyong galawin ang mga taong yan. Kasi kung ang mga taong yan, nakakita na ako ng isang grupo na katulad niya. Pag ang mga taong yan ang sinasabi nila, ah, yung coach ko sumisenyas, 5 daw pala, 5. Praise God. Ganyan po nagtutulungan ng mag-asawa. Praise God. Amen. So, sabi ni Gamaliel, kung ang mga itinuturo ng mga yan ay galing lang sa tao, hindi magtatagal yan. Kukupas yan. Nung namatay ang leader, patay na silang lahat. Nawala na po. Okay? May nagsisink in po ba sa atin? Pero, sabi ni Gamaliel, pero kung ang mga taong yan, if these people teach teachings coming from God, para kang sumisipa sa pader at kinakalaban mo ang Diyos. Ulitin ko, para ka daw sumisipa sa pader at kinakalaban mo ang Diyos. Yan po yung daladalang prinsipyo at pundasyon sa buhay nila Peter at ni John. Pero alam niyo po, hindi naman sila pinalampas eh. Sinaktan pa rin sila eh, bago sila palayain. Basahin niyo po. Oh, sinaktan pa rin sila. Kahit sinabi na wag galawin, ginulpi pa rin sila. Pero, tanong, dahil the source is eternal, paniwalaan nyo to mga kapatid kasi itong kailangan ng bawat pamilya. Kung ang pinaniniwalaan ng ama't ina sa loob ng pamilya ay ang bagay na panghabang buhay, ang bagay na ibinibigay ng Diyos, may pag-asa tayo. May pag-asa tayo. Okay, kapatid? So dito po sa binabasa natin ay sabi dito, sige po, balik po tayo sa Genesis. Na po, Genesis 12, 1 to 3. Basahin po muna natin. Hallelujah. Sabi dito, now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy fathers, no, sa mga kamag-anak, sa iyong ama, no, father's house unto land that I will shew thee. Ipapakita pa lang, no? I will shew thee, sabi. Amen? Verse 2, and I will make of thee, gagawin kitang great nation, and I will bless thee
and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Verse 3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in this, and in thee shall all families, sa iyo, sa pamamagitan mo, Abraham, ang lahat ng pamilya sa kabuuan ng mundo ay ipibless ko. Amen? Kita nyo? Yung pangako ng Panginoon, bagamat ang susunod, ang binilinan ay si Abraham. Ang ibe-bless yung susunod na henerasyon ni Abraham. Kaya po generational God, generational blessing. Kaya po, wag po natin hayaan nakawin ng kalaban ang ating saya, ang pagmamahalan ng pamilya, ang paggagalangan ng pamilya. Ano pa? Ah, ang buhay na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon at sa iyong pamilya. Paano maaagaw ng kalaban yan? Pag namayani ang kasalanan sa ating mga puso. Ano ang sign na namamayani ang kasalanan sa ating mga puso? Pag ang ating ipinamumuhay at ating ginagawa ay wala sa salita ng Panginoon. Sinabi, bawal makiapid. Sinabi, bawal magnakaw. Sinabi, bawal magtatanim ng galit. Sinabi, wag maiinggit sa kapitbahay. Ha? Alam naman natin yan eh. Alam nating mali yan eh. Pero tingnan nyo po, ano ang misteryo? Bakit nagagawa pa rin natin? Sabi ni Paul yan eh. Miski sabi ni Paul, bakit yung ayaw kong gawin, siyang ginagawa ko at yung gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Sabi niya, yan ang kasalanang namumuhay sa akin. Ganyan po ang kasalanan, mga kapatid. At ang kasalanan nanganganak. Okay po? Praise God? Hallelujah. So, yan po yung ating main verse. Sabi po dito, introduction, my God is a generational God who chooses Abraham to be a generational father, who will lead the people for a new beginnings. To be a father of many nations. Kita niyo po yung design ng Panginoon? Yang lahat ng salitang yan, nasa verse 1 to 3. Mamaya, discuss po natin. Kaya po mga kapatid, ikaw pinanganak po tayo. Pinanganak ka dyan, ikaw kaibigan, kapatid, bago po kayong bisita. Nasaan po man kayo, dito, ibang bansa, naririnig mo ang salitang to. Ang mensahe ng Panginoon sa iyo sa ating introduction, I have purpose for you. Nanay ka, tatay ka, kuya ka, I have purpose for you, sabi ng Panginoon. Kasi nga ang Panginoon, generational God. Hindi kanya binuhay para lang mamamatay ka ng wala lang. Hindi. Ang gusto ng Panginoon sa iyo, marinig mo, no? Mula sa batang edad, kaya sabi sa Proverbs 22:6, train up a child where he should go. Saan papunta ang bata dapat? Makilala ang Panginoon. So that when he grows old, he shall not depart from it. Sino ang may obligasyon yan? Ang mga magulang. Sabi sa Malakay 2:15, di ba ba? Sabi sa Malakay 2:15, ang expectation ng Panginoon sa atin ay ano? Godly offspring. Ano yung godly offspring? Mga bata na kumikilala sa Diyos. Mga bata na may takot sa Diyos. May mga bata na kumikilala at sumusunod sa Diyos. Paano matututo ang bata kung mismong magulang ay hindi kumikilala sa Diyos? Kaya bago po inangat ni David ang kanyang anak na si Solomon sa kanyang trono, ibinilin niya yan sa anak niya si Solomon. Sabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, sabi sa 1 Chronicle 28 verse 9. Di po ba sabi doon? Know the God of your father. For you, my son Solomon, know the God of my son. Know the God of thy father. So ako nagsasalita, halimbawa ako si David, sinasabi ko kay Solomon, Solomon, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. In short, kilalanin mo kung sino yung Diyos ko. Anak,
Ikaw ay aking anak, magpakaanak ka, ako ang ama, nagpapakaama ako sa iyo. Makinig ka sa akin. Sabi ni David. Oh, hallelujah. Mga magulang, father, mother, take that authority. Take that spiritual authority over our children. Huwag po tayong mamuhay ng mga magulang na walang balugbog. Ano ibig sabihin ng walang balugbog? No backbone. If you're always first, kung ikaw ay magulang na natatakot na magalit sa iyo ang iyong anak, unang-una, hindi ka namumuhay sa salita ng Panginoon. Ulitin ko. Kung ikaw ay magulang na natatakot, na magtampo sa iyo, natatakot, na magalit sa iyo ang anak mo, magtampo sa iyo ang anak mo, hindi sumunod ang anak mo, natatakot ka, hindi ka nabubuhay o hindi ka namumuhay sa salita ng Diyos. Why? Maliwanag yan eh. God has not given us the spirit of fear, but power, love, and sound mind. Ito yung mga competency, spiritual competency ng mga magulang. To provide is one of the competency of parents. But to provide the spiritual strength is also and major competency of a parent. Tandaan niyo po yan, mga. Na po, hindi na po para sa atin ang ating gagawin ngayon. Yung paglalakas loob natin, yung pagkuha natin doon sa spiritual authority, yung pagtanggap at pagyakap natin doon sa assignment natin, sa mandato ng Panginoon sa buhay natin, hindi na po natin gagawin yung para sa atin. Gagawin natin yun para sa susunod na henerasyon. Amen? Kapatid? Praise God? Amen? Okay? So, kung meron pa po tayong, ayan, okay, nabasa na natin to. No? The Abrahamic Covenant. Ano yung covenant niya sa atin? Sabi po dito, the first of the Teo means God, Kratik means power, mighty rule. In short, the first of the covenant pertaining to the rule of God. Na po, ginanap po ito ng Panginoon kay Abraham. At ang tawag nga po natin dyan ay pakikipagkasundo. Abrahamic Covenant. God's covenant blessings ay pinapakita po sa Biblia na may tatlong area na pagpapalain po tayo. Mula sa Genesis 12:1 to 3. Kaya alam niyo po mga kapatid, yung diniscuss po, kung may time po kayo, yung pong mga hindi namin ka-church at saka yung pong mga, nakikinig na po sa atin sa The Hub of Christ. I-replay niyo po yung teaching kahapon, yung Sunday service, i-replay niyo po. Para po mas lumalim po sa inyo, no po, yung ating pinag-uusapan ngayong gabi. Kasi, ngayong tanghali. Kasi ito po ay hango lamang po doon. Nilagyan lang po natin ng expansion. No po, at ako po yung nag-focus dito po sa Abrahamic Covenant at kung anong pwedeng mangyari sa atin pag di tayo sumunod. Sinasabi po dito sa Biblia, God's covenant blessings in three areas. Ano yung three areas na yun? Sa personal mo, sa paano paraan? Sabi ng Panginoon dyan, I will bless thee and make thy name great. Kanina yung pinangako? Kay Abraham. Personal. National. Ha? So kung mapapansin mo, from self, papalabas sa iyong sarili. Sabi dito, I will make thee a great nation. Sa verse 2, sinabi niya yan. No? Sa Genesis 12, verse 2. And then yung pangatlo, universal. Shall all families, lahat, sabi ng Diyos, nang dahil sa iyo, Abraham, nang dahil sa pagsunod mo, Abraham, no? Shall all families of the earth be blessed. So mga kapatid, gusto nyo ma-summarize yung gustong mangyari sa atin? Basahin nyo lang po yung namnamin po natin yung Genesis 12:1 to 3. Salamat. No? Salamat sa salita ng Panginoon. Amen? Sabi po ni Ate Yogi, no?
bawat isa sa atin, tandaan niyo po, it has a purpose. Bawat isa sa atin ay may magandang plano ang Diyos para sa atin. Tanggapin niyo po yun sa inyong mga puso. Nasa anumang sitwasyon kayo ngayon. May problema, may hinanakit, kawalan ng pag-asa. Tandaan niyo po ang sinabi ng Panginoon. Na po, kaya ko kayong paunlarin. Kaya ko pong baguhin, sabi ng Panginoon. Kaya kong baguhin ang takbo ng iyong buhay. Pastor, hindi po ako makalapit sa Diyos kasi napakarami ko pong kasalanan. Baka hindi na po ako mapatawad ng Panginoon. Well, this is your day. Dahil napakaganda ng balita ng Panginoon sa iyo. Sabi ng Panginoon, through 1 John 1 verse 9, that if you confess your sins, kung iahayag mo ang iyong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat, kapatid. Ang Diyos ay tapat, kaibigan. Ang Diyos ay tapat, first timer. Ang Diyos ay tapat, mga nakikinig sa ibang bansa, mga trabahador sa ibang bansa, mga OFW. Ang Diyos ay tapat. Sabi ng Panginoon, ang Diyos ay tapat. Ang salita ng Panginoon, ang Diyos ay tapat na ikay patatawarin sa lahat ng iyong kasalanan. Sa lahat ng iyong kasalanan, ikay patatawarin at ikay lilinisin sa lahat ng iyong karumihan. 1 John chapter 1 verse 9. So tuloy po tayo mga kapatid. So, God's covenant blessing in three areas. Ano po? Una, personal. Sabi, I will bless thee and make thy name great. Alam niyo po mga kapatid, pag tayo po nag-umpisang magpasakop sa ating Panginoon. Kaya nga po wala po talaga nabanggit ni Pastor Dong po. Sabi ni Pastor Dong, wala pong magulang o honorableng magulang. Walang honorableng magulang o walang nagpakamagulang na hindi po natuto muna na maging honorableng anak. Kaya ang gain mo, mga kapatid, sa pagsunod, sa pagkilala sa Diyos, sa pakikinig, sa pagsunod sa Panginoon, ang unang-una mo pong ganansya o gain ay sa personal mong pagkatao. Yung dati mong ugali na magaspang, ha? Ha? May tanong po ako sa inyo, tumatalas po ba ang itak mag-solo? Sige po, pag-isipan niyo po. Pwede po kayo sumagot. Pwede po kayo sumagot. Tumatalas po bang mag-solo ang itak? Nagmamagic ba na pag hinawakan mo yung itak? Halimbawa, ang itak, matalas siya, po? Inilagay mo sa ibabaw ng aparador, naiinita, nalalamigan. After 2 years kaya, matalas pa rin siya. Sa tingin niyo po. So ang itak ay hindi tatala sa sarili niya. Kailangan niya ng hasaan. At ang hasaan ba? Makinis o magaspang? Magaspang. Sige nga po. Tingnan niyo nga po yung mga katabi niyo dyan. Tingnan niyo po kung may kagaspangan. Yan. Tingnan niyo po kung may kagaspangan ng mga ugali. Kasi alam niyo po, kaya po tayo binibigyan ng makulit na kaopisina, makulit na anak, ano pa, hindi kasundong mga kapitbahay para tumalas ka. At hindi mo mapapatalas ang iyong sarili kung wala ang grasya at habag ng Diyos. Diyan ka tatalas. Hayaan mo po, minsan habang ikaw ay nagpupursige, habang ikaw ay nagbibigay, habang ikaw ay nagpapakababa, habang ikaw ay hindi ka nakikitumang, sa pakikipag-away, doon ka hinahasa ng Panginoon. Hinahasa niya ang iyong pasensya, pangunawa, wisdom and understanding. Amen? So sa personal level, ang pangako ng Panginoon kay Abraham, I will bless thee and make thy name great. Kung minsan, yung pagiging make thy name great, okay? Ang tao,
May sariling effort para sumikat siya. Amen? Maraming paraan ng tao para sumikat siya. Ito yung sinasabi natin na meron ka ng ulterior motive. Meron ka ng personal agenda. Whether you're a believer or non-believer. Minsan kahit believer, may personal agenda. At anong sinasabi ng Panginoon? Ano po? Kailangan ang tao, ano po? Kailangan ang tao, amen? Maging malinaw sa kanya kung bakit at ano ang kanyang ginagawa. Praise God. Ano po? Sabi po dito sa number 1, God blessed Abraham. Anong binigay kay Abraham? Depth of faith. Lalim ng pag-ananampalataya. Sa anong paraan ba sinukat si Abraham? Una, pinangakuan siya na siya'y magkakaroon ng anak. Pero anong nasa isip ni Abraham nung siya'y pinangakuan ng Diyos? May edad na ako. Paano mo sinasabi na ako'y mamumuno sa maraming nasyon? Eh, isang ang anak, wala ako. Hindi ba? Pero anong sabi? Naniwala siya sa Diyos. Anong sabi ng Biblia? Si Abraham is faithful with God. God blessed Abraham with depth faith. So, application mga kapatid. Ang gawang mabuti, ang ating pong pananampalataya, ang ating pong katalinuhan, ang ating lakas, kailangan po nating maunawaan na ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Talaga, Pastor? Pati yung pera ko, kaloob ng Diyos. Ako naman nagtrabaho dyan. We usually debunk the concept of eternal thing by what? Challenging the to see is to believe concept. Tama? Hey, samahan niyo ako sa Deuteronomy. Lord. Deuteronomy 8, verse 18. Tulit niyo po, mamaya basahin niyo po, sasabihin ko na lang. Para masabi sa iyo ng Panginoon, kung sino siya sa buhay mo, anong kaya niyang gawin sa buhay mo, at kung bakit niya ginagawa sa buhay mo. Mga kapatid, ganito ka-accurate ang Panginoon noon pa man hanggang ngayon. Sabi niya sa Deuteronomy 8:18, Apo, sige po, hayaan niyo lamang po akong hayaan niyo lamang po akong basahin. Deuteronomy 8, verse 18. Hallelujah. Sabi po sa Deuteronomy 8, verse 18, But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee, siya ang nagbigay sa iyo ng kakayanan. It is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish. Ayun. So ano yung sinabi niya? Kaya niyang gawin sa iyo, binigyan ka niya ng kalakasan, okay? At yung kalakasan na yun upang magkaroon ka ng kayamanan. Amen? Pero tingnan niyo po yung bandang huli. Tingnan niyo po kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Why? Because of its covenant with Abraham. Tingnan niyo po. Sabi po sa bandang huli, that he may establish his covenant, which he sware. Yun daw pong pangako, yun daw pong usapan tutuparin niya. Anong sabi niya? Pagpapalain ko ang lahi mo, Abraham. Kaya mga kapatid, tagus po sa atin yan. Kung ba't kayo nabe-bless, ba't tayong lahat nabe-bless, mapapansin nyo ang daming bagay natin tinatanggap kahit hindi natin deserving. Dahil kasama tayo, ano po? Kasama po tayong pinangakuan. Tayo pala ang pinangakuan ng Diyos sa buhay ni Abraham. Yun daw po mga descendant ni Abraham ay magiging maunlad. Ibe-bless daw ng Panginoon. Amen? So, yung depth of faith ni Abraham, mga kapatid, ay sinukat muli nung nagkaroon na siya ng anak. After 13 years, so 20 years, inantay niya ang bata, si Isaac. Amen?
After 13 years, more or less, na malaki na ang bata, sinabihan ng Panginoon, si Abraham, Abraham, ialay mo ang iyong anak na si Isaac, ang kaisa-isa mong anak, ang mahal mong anak. Sinukat ang pananampalataya ni Abraham. I want you to imagine this. Ngayon, okay? Ano ba ang pinakamahalagang bagay sa atin? Sabi, di ba? For where your treasure is, there will your heart be also. I want you to have a simple introspection sa iyong sarili. Sa oras na to, kung tatanungin kayo ng Diyos, at sasabihin sa inyo ng Diyos, ikaw, gusto ko yung anak mo, ialay mo. O kaya, wag muna yung anak. Yung sasakyan mo, gusto ko, ibenta mo yan, tapos ibigay mo sa gawain ng Panginoon. Gagawin mo kaya? O sige, wag na lang yun. Maging honest ka. Maging honest ka every morning. Magpe-pray ka ng 4 o'clock. Tutupadin mo kaya? Kay Abraham, no buts, no ifs. Kaya pag nakita niyo po ang buhay ni Abraham, isipin niyo, nung sinabi ng Panginoon yan, after 3 days, sila naglakad. 3 days pa sila naglakad papunta sa bundok ng Moriah. Bago pumanik ng bundok ng Moriah, sabi, no po, sabi ni Abraham sa kanyang tauhan, maiwan kayo dito kasama mga asno o yung donkey. Ako at ang bata ay aakyat. Ano sabi? At kami sasamba. Mga kapatid, gusto ko makita niyo po yung tatag ng yung tatag ng pananampalataya ni Abraham kung kaya't siya'y ginawang father of many nations. Pagdating sa taas, nagtanong yung anak, Tatay, sabi nung anak ni Isaac, Father, meron na tayong dalang kahoy at pansindi sa ating pong altar, sa ating pag-aalay. Nasaan? Nasaan po ang iaalay nating tupa? Okay. First, I want you to imagine. Ama, alam niyang iaalay niya ang anak niya. 3 araw niyang kasama si Isaac naglalakad. Anong mararamdaman ng isang ama? Pero tingnan niyo po, walang sinabi sa Biblia na naglupasay si Abraham, nag-umiyak si Abraham, ha? Nagtantrum si Abraham sa harap ng kanyang Diyos. Wala. Ang sinasabi sa Biblia, sumunod si Abraham, nakinig si Abraham, sumunod, lumakad, pumunta dun sa sinabi ng Panginoon. Okay? Dahil sa pananampalatayang inilagay sa kanya ng Diyos, ang sagot ni Abraham sa kanyang anak, God will provide. Mga kapatid, ang hirap pong imaginein na alam mo naman, ikaw ang ama na nagsama sa iyong anak upang ialay ang iyong anak sa taas. Bakit niya sasabihin that God will provide? Ibig sabihin hanggang sa kahuli-huli ang sandali, may tatak sa isip niya, hindi, ibibigay ng Panginoon niya. Grabe, this is the faith ang kailangan nating mga ama, nating mga magulang. Because faith begins when possibility ends. Ulitin ko po. Ang pananampalataya nag-uumpisa kapag nakita mo wala ng pag-asa. Yun po ang totoong pananampalataya. Sabi nga sa Biblia, hindi pa tumitilansik ang dugo sa ating mga laman sa ating pagsisilbi sa Diyos. Wala pa. Napagsabihan pa lang. Napagbawalan pa lang. Ha? Para ng hilong talilong. Ano bang tawag to? Ha? Mga patid, be purpose driven. Maging bukas ang isip natin. Pag tayo nasa gawain na, napagsabihan tayo, hindi tayo pagsasabihan kung wala tayong nagawa. Tanggapin natin yung sinasabi para ma-improve tayo, magamit pa tayo ng Panginoon ng mas maayos. Kasi kailangan natin ng depth of faith. Kung minsan meron kang gagawin, merong ipapagawa sa'yo na ayaw mo. And I believe na po,
Nandito ang isa nating kapatid from London, di ko nasasabihin ng pangalan. Nung nakita niya yung tama, no po, nung nakapakinig siya ng testimony ng isang kapatid tungkol sa pamumuhay ng kaayusan, sa malinis na pamumuhay. Madali ba? Madali ba na ikaw ay nagdesisyong sabihin nating mamuhay ng malinis, iiwan mo yung iyong kapartner dahil alam mo na hindi naman kayo dapat magsama. Hindi po madali yun sa pagiging tao. Pero dahil pumasok na ang banal na spirito, ang salitay na mayani na sa iyong puso. Sabi, unless God builds the house. Paliitin natin ng konti. O specific natin, unless God occupies your heart. Lahat ng iyong pagpapagal ay mababaliw ka. Yan ang personal gain, mga kapatid, pag tayo po'y nakinig sa ating Panginoon. Papatibayin ka niya. At yung pagkatibay mo, tatagos sa henerasyon mo. Hindi ka makakalimutan ng kaapu-apuhan mo. Si Lolo ganyan, si Lolo ganito. Si Lolo yung nagturo sa amin kung paano tumindig sa tama. Si Lolo yung nagbigay sa amin ng concept ng discipline. Bata pa lang kami, dinidisiplina na kami. Death of faith. Amen? Praise God. God blessed Abraham. With what? With obedient heart. Nakapaaga ako ng konti. Yung pagiging obedient ni Abraham, yan yung time na sumunod siya, na ialay ang kanyang anak ni si Isaac. Pero tingnan niyo po, bumalik tayo dun sa tagpo na sinabi niya na God will provide. Alam mo naman na wala kang dalang tupa. Pero dahil, mga kapatid, gusto ko makita niyo to. Pag kayo po'y sanay na nakikipag-usap sa Diyos, pag kayo sanay po na umaasa, na nagpa-practice ng dependency to God, okay? Dependency to God. Hindi na po bago sa inyo ang mga bagay na iyon. Na you can declare things God will provide. Tayo po, kaya hindi tayo makapag-declare ng ganyan sa ating buhay. I'm sorry to tell you, mga kapatid, hindi po ako exempted. Kasama po ako dito. Tayo nang hihina ang pananampalataya. Pero tingnan niyo po sa Abraham. 23 years nang inantay. Sinabi ng Diyos, pangako ko sa iya. Lord, ba't mo kukunin? Pangako mo to sa akin eh. Sabi mo, gagawin mo akong father of many nations. Ba't kukunin mo tong anak ko? Paano ako magkakaroon ng maraming nation? Pero tingnan niyo po. Listening? Okay, listening? Kapatid? The statement of the Lord is a parallel truth in our generation. Ulitin ko po, the statement of the Lord has a parallel truth in our generation. Both in the physical, marami siyang naging anak. Both in the spiritual, na ang mga anak ay bunga ng pananampalataya of many nations. Kaya nung isang araw, alam niyo po, hindi ko po alam na ito po ang ituturo ko ngayon. Pero nung isang araw, dineclare ko po sa wall ko sa Facebook. I see the time will come that the nations will worship. Hallelujah. At hindi lang yon. Pag sinabi nating obedience, kailangan you watch out for the instruction. Di po ba nung nasa taas na si Abraham, si Abraham at si Isaac. Amen po. Okay. Balikan niyo po 'yan. Wala pong nakalagay, 'di ba? Sabi, inilatag yung mga kahoy, di po ba? Tapos sabi sa Bible, inilatag na niya si Isaac. Okay. Question. May mababasa ba kayo na nagpumigla si Isaac? May mababasa ba kayo na bago naialay si Isaac, naghabulan muna silang mag-ama para matalian si Isaac? Wala po. So, ibig sabihin, even Isaac submitted to his father. And that's very important. Parents, you want to establish or realign your children to be submitted to you? Be submissive to your Lord. Kayo muna ang matutong mag-submit sa ating Panginoon. Ulitin ko po. You want your children to develop submissiveness to you?
Kailangan po talaga mga kapatid. I-require sa atin ng Panginoon that you submit to me. Faithfulness, obedience, and submission. Amen? At yan po ang ginawa kay Abraham. Mamaya makikita pa natin yung why God put Abraham into this kind of test. No po? Number 3, God blessed Abraham with what? Submissive life. Okay, by the way, hindi ko pa natatapos yung ano, yung scene no ni Abraham at ni Isaac. 'Di ba dumating sa point na nakahiga na si Isaac at sabi sa Bible, nakaangat na ang kanyang kamay at handa niya ng ialay ang kanyang anak na si Isaac. Tapos may sumigaw. Sino yung sumigaw? Kapitbahay ni Abraham? Sino? Barkada ni Abraham? Ang sumigaw ay ano? Angel. Sabi ng angel, Abraham, Abraham, nakita ko. Nakita ko na ang kahit ang anak mo ay hindi mo ipinagkait, na ang iyong pananampalataya sa iyong Diyos ay tapat. Huwag mong galawin ang bata. Huwag mong sasaktan ang batang yan. Tama ba? Paano kaya kung hindi marunong sumunod o makinig si Abraham? O imagine ha, inangat ko yung kamay ko, sasaksakin ko na yung aking iaalay. Amen? Pero na may narinig akong tinig. Sabi, Abraham, Abraham. Ay sabi ko, saglit lang, tatapusin ko lang to. Naialay niya na si Isaac. Sa kanya tinanong yung angel. O sige, ano pong gusto niyo sabihin? Sabi ng angel, sabi po ng Diyos, huwag niyo daw pong patayin yung anak niyo. Napakahalaga ng instruction. Magkaroon tayo ng sharp spiritual senses. At ang sharpening ng ating spiritual senses is a combination of listening and doing. Doing in what way? Obedience. Habang sumusunod ka, pinapatalas ka ng Panginoon. Habang sumusunod ka, yan yung hasaan mo. Minsan may ginagawa kang hindi mo gusto, but tuloy lang dahil alam mo para sa Diyos yan. Diyan ka hinahasa ng Panginoon. Ano po? Hindi ko po alam kung nakikinig po sa atin yung ibang fellow pastors natin. May mga pastors po kami kasama. Nung po sila ay na-send off, may, mayroon pong agam-agam sa puso yung mga yan. Sabi po, Brad, paano kami mag-uumpisa doon? Wala kaming kilala doon. Pero, tingnan niyo po, ang inilagay ng Panginoon sa kanilang puso. Praise the Lord. Amen. The depth of faith. The obedient heart. Ngayon, lahat po ng mga ating mga kasamang pastor, grabe. In Jesus' name, glory to God. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pinagpapala mo po ang aming kapatid, mga kapatid na ito. Ito po'y mag-aasawa. Hindi po ito solo-solo. Mag-aasawa po itong mga to. Sinendo. They have the heart of Abraham. Amen? Praise God. At ang huli, yung submissiveness. Yan yun. Yung actual niyang nandun. Submissiveness yun eh. Na kahit anak ko, Lord, sige, sige po. Kahit anak ko. Kasi Diyos kita eh. Ikaw nagbigay naman sa akin ito eh. Pero tingnan niyo po ang kabutihan ng Panginoon at katapatan ng Panginoon. Nung nalaman ng Panginoon ang puso ni Abraham, bagamat siya ay may pusong ama. Amen? Listen, ito yung transition. Bagamat siya ay may pusong ama para sa kanyang anak na si Isaac. Ano sabi ko kanina? Hindi ka matutong magpakaama, hindi ka magiging honorableng ama kung hindi ka pa nagiging honorableng anak. Tingnan niyo po. At this very moment, ama man siya ni Isaac, ang inuna niya ay maging honorableng anak sa kanyang ama. Amen? That's why God gave Abraham that kind of test dahil gagawin niya si Abraham the father of many nations. Pero ang ginawa muna sa kanya, sige, subukan ko muna kung talaga bang anak kita. At sana po mga kapatid, mga minamahal, mga kaabangers, mga ka-DLS, maitago nyo talaga itong katuroan na ito sa ating mga puso. Huwag niyong hayang agawin ng kalaban in order for us
bago tayo maging honorableng ama. Dadating ang panahon. Susukatin tayo ng Panginoon. Kailangan mapatunayan natin na tayo muna ay honorableng anak. Amen? Depth of faith, obedient heart, submissive life. Hallelujah. Praise God. National. So kanina, personal. So makikita nyo, from maliit, magiging national ngayon. Okay? Yung itinuturo natin dati, spiral, mula baba, mula sa mababa, pataas ng palaki, ng palawak ang iyong pangunawa. Ganito rin po ito. Pag ginanon nyo po yun, o kaya, uh, triangle, no? Triangle na naka-sign. So, from personal, lumalaki ngayon yung scope. Ano sabi sa Biblia? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaki. Amen? So, napagkatiwalaan siya. Binless siya sa personal. Praise God. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po ay uh, babasa po muna tayo ng mga ilang komento. Amen. Ayan, hi po kay Sister Judy Vergara at kay Kuya Carlo na rin. Amen. Kay Sister Ria Alfiler, may comment si Sister Imelda. Sabi niya, ang pananampalataya ay nag-uumpisa kapag wala na pag-asa. Amen. Si Paye, ha? Si Ate Julie from Iligan, from THC, from the Hub of Christ Iligan. Welcome po. Amen. And then, sino pa po? From Abulog, Cagayan. Sila Sister Razel. No po, Chua. Hi na din po kay Brother John Chua and siyempre sa ating mga minamahal na Pastor John, kay Pastor King at kay Pastora Patricia. God bless po. Ingatan ni Lord ang inyong baby. Praise God. Amen. Ano pa? Sino pa po? Julian Faye. Ayan. Amen, mga pastors namin dito sa Iligan. Talaga. And then si Kuya Carlo Vergara, nanonood po siya. Amen. Praise God. Po, And then si Ate Julie. Ayan. Good afternoon. Wow. Praise God. Nakikinig daw po sila ng kanilang husband. Tama yan. Makinig kayo talaga. Kasi patibayin muna, no? Mga magulang, mag-asawa po. Patibayin po natin ang ating mga sarili. Kung may matibay na mga magulang sa bawat tahanan, tayo po yung makakapag-produce ng mga matitibay na offspring. Ano ibig sabihin? Godly offspring. Sabi po yan sa Malakay 2:15. Yan ang expectation ng Panginoon sa atin. Na ang mga mag-asawa, ang pamilya, ang mag-asawa na may Panginoon o na nagpapasakop sa Panginoon, ha? Ang expectation ng Diyos sa atin ay tayo po'y makapagpalaki ng mga supling na may takot din at may pagkilala sa ating Panginoon. Produce godly offspring. Praise God. Amen? Okay. And then si Ruth Todio. Amen. Welcome po, Sister Ruth Todio. Po. Okay. Yan, si Sister Evelyn Bue from Davao. Amen. Okay. Nakahabol. Praise God. So ngayon po, sa national, sabi dito, sa verse 2 ng Genesis 12, I will make thee a great nation. Ano sabi ng Panginoon? Nung una, no? Anong sabi kay I will bless thee and make thy name great. Anong kasunod na pangako? I will make thee a great nation. Okay. Nung time ni Abraham, mga kapatid, meron na po mga pagan practices. May tinatawag po, no, for easy description, ano po? Polytheistic and monotheistic. Pag po sinabing polytheistic, ang pananampalataya ng isang tao ay maraming Diyos. At ang requirement para panampalatayanan mo isang bagay ay pag hindi mo siya naiintindihan. Ganun po ang pagan. Ang mga pagano, ganun po. Pag bundok, hindi ko mapaliwanag to, Diyos ko to. Sasambahin nila yan. Pag kinakatakutan nila dahil hindi nila maintindihan, they will make them a God. Hangin, natakot, bumagyo.
Natakot sila sa hangin, gagawin nilang Diyos yan. Dideclare nila na Diyos namin yan. Araw, dideclare namin Diyos yan. Basta anything that you cannot understand at di mo mapaliwanag, di mo kayang kontrolin, ginagawa nilang Diyos yan. Okay? Maliwanag ha, pagdating sa polytheistic, pagan practice. Pag sinabi natin pagano, hindi po yan kabilang sa pananampalataya na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Pero nung time na yon, okay, tingnan nyo po ha, lahat po ng gagamitin ng Panginoon, tandaan niyo po, tuturuan kang tumayo laban sa agos ng buhay na iyong tinitindigan. Nung panahon ni Abraham, marami pong polytheistic, marami pong pinananampalatayanan, pero tinindigan niya yung monotheistic. Pag sinabi natin monotheistic religion, believing into one God. Abraham was revered by the three monotheistic nation o religion. Ano yan? Yung Christianity, naniniwala yan sa single. Judaism, ganun din ang Islam. Okay? Islam came 150 years after Christianity, after Christ died. Okay po? Or more than. Yeah, I believe more than. Okay po? So, mapatid, sa national, kaya, kaya tinitrain ang mga tao. Tayo po. Kaya po tayo tinitrain, katulad ni Abraham. Dahil meron gusto ang Diyos, may plano ang Diyos na paglagyan sa atin na mas malaki. I will make thee a great nation. Pero ang unang pinatindigan kay uh, kay Moses, kay Abraham is to believe with one God. Mono means one, monotheistic, believing into one God. Theo means God. Okay? Two, Abraham was revered as father of many nations. Amen? Talagang sabi sa kanya, di ba? Ang iyong mga lahi ay magiging sindami ng dagat, nagiging sindami ng buhangin sa dagat, at bituin sa langit. Nangyari po ba? Yeah. Kaya dyan sa mga promises ng Panginoon, nung araw, sa Old Testament, malalaman mo, mako-confirm mo, mabe-verify mo sa panahon natin na ang Diyos natin ay buhay. Dahil totoo ang kanyang mga pangako. Nang pinangakuan ng ating Panginoon, ang kapatid ni Isaac, di po ba? Yung anak ni Hagar na Egyptian, na pinalayo, pinaalis dahil ang dapat ng nandun ay ang tagapagmana, bunga ng pangako. Sino ang bunga ng pangako? Si Isaac. Ang bunga ng pakikialam ng tao, sino? Si Ismael. Kasi nga po, nag-isip tong dalawang to na sabi ni Sarah, oh, sipingan mo aking asawa para magkaanak. Pero hindi yun ang design ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, tingnan niyo po ha, ang instruction ng Panginoon, kanino manggagaling ang anak? Kay Sarah, kay Abraham. Okay. Tingnan natin yung pangako ng Panginoon. Nangako ang Panginoon, Abraham, huwag kang malungkot, huwag kang mabalisa. Ang anak mo na si Ismael ay akin din pagpapalain kung paano ko pinagpapala si Isaac. Pero sinabi din niya, no, that nation, yung lahi ni Ismael ay hindi magkakasundo-sundo pagdating ng panahon. Is it happening? Sino ba ang lahi ni Ismael? Middle East country. So alam niyo na po kung sino-sino yung nasa Middle East country. Kilala niyo na rin po kung sino yung nagyegerahan sila-sila. Tama ba yung sinabi ng Panginoon na ang magkakapatid na yan ay hindi magkakasundo? Pero sabi ng Panginoon, i-bless ko ang anak mo, huwag ka mag-alala. Tanong, na-bless po ba? Binless pa rin ba ng Panginoon? Tinupad ba ng Diyos ang pangako niya kay Ismael? Tinupad niya. Anong blessing meron ang Middle East? Oil and gold. Kaya we can confirm na ang Diyos na nangako noon sa kanila ay ang Diyos nating pinaniniwalaan ngayon dahil ang mga pangako niya at ang mga promises niya tinutupad niya hanggang ngayon. Totoo, may Diyos, mga kapatid. Ang nangako ay buhay at ang kanyang mga pangako ay tinutupad niya magpanggang. Amen? Yan ang Ama.
na ating pinanampalatayaan. Ang Ama na totoo, ang Ama na tapat, yan ang totoong pundasyon. Yan ang, yan ang standard na gusto mong isalin sa susunod na henerasyon. Yung mga taong may isang salita, yung mga taong nagpapahalaga sa kanilang mga sinasabi, na ang band nila ay hindi yung pinipirmahan lang papel. Salita pa lang nila, kontrata na. Kaya nga pinagkakatiwalaan na ng nasyon. Kaya ka pinagkakatiwalaan sa nasyon. Amen? Praise God. And Abraham proved his leadership stature as monotheist. Hallelujah. Praise God. Amen? Welcome po kay uh, yan, kay Kuya Mar Arellano from Santa Cruz, Laguna. No? This is about Father Mar, no? Stay blessed. Kinig muna kay Jan Lenlen. Okay? Sabi dito, pinatunayan niya yung kanyang stature, yung leadership stature niya as monotheist. Pinanindigan niya. I'm sure maraming kumukontra sa kanya diyan, 'di ba? Kahit nga yung mga Israelita kinokontra siya. Even Israelites noong time na yon, may idols din sila. Ulitin ko, even the Israelites, mayroon din po silang idol noong time nila. Sorry. Mga Hebrews pala. Mga Hebrews pa noong time nito. Okay? Okay? So, yung leadership stature as monotheist, itinuro niya yan sa mga tao. Amen? At nung tinuro niya yan sa mga tao, mga kapatid, with conviction, at nakita sa buhay niya na yung Diyos na pinaniniwala, yun, alam niyo, yun yung mahalaga. Once na-display sa buhay mo, yung Diyos na pinaniniwalaan mo, stature mo pa lang, mga kapatid, tindig pa lang, ebanghelyo na. Alam mo yung mapipicture nila yung dating ikaw, yung dating Juan, alam mo yan, Juan na yan, ito yung dati. Pero pag titingnan kanila, grabe, totoo ang Diyos ng taong to, nabago talaga siya. Leadership, stature. Amen? So, from personal to national, mapapansin mo palaki ang kanyang obligation. Amen? Now, C, universal. Ano yung kasunod na pangako? Yung verse 3. Shall all families of the earth be blessed? Sa pamamagitan nino? Ni Abraham. National, universal. Sorry. Na kaya ka pala sinusukat, na kaya ka pala inihanda, na kaya ka pala tinitrain dahil may paglalagyan sa'yo na mas mataas. May paglalagyan sa'yo na mas mataas. Praise God. Amen? Now, sabi dito, his unquestionable faith displayed to obey, to submit. His lineage becomes pillars of biblical history up to the fulfillment of the prophecy. The coming of the Messiah from the lineage of Abraham, Isaac, Judah, Jesse, David, to Joseph, the husband of Mary, the mother of Jesus, the Messiah. So mga kapatid, ang pangako ng Panginoon ay tumatagos henerasyon, bawat henerasyon. Why? Because the Word of God is powerful. Tandaan nyo, ang mundo, ang sanlibutan, nung binuo po ang sanlibutan, by Word. Let there be light, and there was light. Let there be mountains and sea, there was mountains and sea. Let there be animals on the sea and on the land. There was animals on the sea and on the land. Anong ginamit? Meron bang wand? May wand ba na sinabi sa Bible na ginanon-ganon yung wand tapos sinabi, tumubo ang bundok. Ayan ang bundok. Tumubo ang lupa. Tumubo ang lupa. Wala. Ang sabi po sa Biblia, Word of God. Ganyan po kakapangyarihan ang Word. At sino ba yung Word?
Diba? Sa John, sabi, and the word was turned to flesh. Sino yun? Jesus, the Messiah. Ayan po. Jesus, the Messiah. So, mapatid, balikan natin. Pag, if you, if you let the Lord really cleanse you, empower you, anoint you, okay, you will gain the benefit of the Son of God on a personal level. And that's the display sa mga itinuturo ngayon sa management na change. That change should be inside out. Apo, private victory proceed to public victory. Hungkag ang iyong pagiging victory. No, yung sumikat ka lang, pero sa totoo pala, sa personal level, malungkot ka. At maraming ganyan ngayon. Kilala sa buong bansa, kilala sa telebisyon, kilala sa mga iba't ibang show business. Pero they end up ending themselves. They end up depressed. They end up taking too much drugs because of depression. Why? Because they lack the very foundation of life, Jesus Christ. Alam niyo po, marami na nagbalak burahin ang lineage ni Jesus Christ. Ang pangako ng Panginoon, sa lineage niya, even nung mga Christians na, nung dineclare na sa Antioch, yung Christian, marami pong tumindig sa pananampalataya kahit pinapalapa na sila sa layon. At pag napanood niyo po yung Paul sa movie, every time na pupunta si Timothy, dadalaw niya si Paul sa kulungan. May eksena doon na paglabas niya, ang light ng karsada, yung torch sa karsada, ay sinisiga ang mga Kristiyano. Isipin mo, how enduring is that? Makikita mo na ang ginagawang, ano tawag doon? Suga. Ano bang tawag sa ganun? Yung torch. Ha? Yung ginagawang torch sa karsada nung panahon ng mga Romano, ang sinisigaan nila ay tao, Kristiyanong mga tao. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, tayong mga Kristiyano ngayon, wala tayong karapatan magreklamo. Kunting init, ayaw natin mainitan. Isang kanto lang, ang dami sinasabi. Kapatid, change our hearts. Change our hearts. Ano sabi? Do not conform to this world. Pag pinagsama niyo po yung standard ng world sa standard ng Panginoon na gusto niyang ibigay sa inyo para magpalain ang susunod mong henerasyon, malilito ka lang, pati ang iyong mga anak malilito. At ang devil, tandaan niyo, hindi kayo kailangan saktan ng devil para manalo siya. Ulitin ko, ang devil hindi niya kailangan saktan kayo para manalo siya. Lituhin lang kayo at magpakalito kayo, panalo na siya. Huwag niyo po, andito ang labanan. Be wise. Kaya kailangan ng mga anak natin, kung tayo nakatayo, kung tayo naglalakad, kung tayo kumakain, kung tayo nakahiga, sabi kahapon sa katuruan ni Pastor, sabi sa Bible, turuan daw po natin ating mga anak. At samantalayin natin yan hanggat bata po sila. Hindi po sinabi na train up an adult. Hindi sinabing train up a youth. Ang sabi, train up a child. 1 to 5 or 7 years old. Nga po, pag ginagamit natin na ang pamalit sa pagdisiplina nila ay mga gadget, tandaan niyo po, you're not doing the right thing. Ini-steer niyo ang kanilang will habang lumalaki, habang lumalaki. And I know na experience niyo yun ngayon.
Para magmaingay ang bata, bibigyan nyo ng iPad, bibigyan nyo ng cellphone. Hindi po ganyan disiplinahin ng bata. That's what you call shortcut. Uh, you can write what I'm trying to say right now. Then after 7 years, pag hindi ito nagkatotoo, siguro pwede pa tayo magkita-kita. Sabihin niyo po sa akin, Pastor, hindi po totoo yung sinasabi. Makikita niyo naman yan. Ngayon pa lang, 2 years old pa lang, 3 years old pa lang, 4, 5. Pag sinabi niyang ayaw kumain, anong ginagawa niyo? Bibigyan niyo ng ulam na gusto niya. O, di ba? Ang mas nakakaalam ng mas mabuti sa bata ay yung magulang. Ba't ka ngayon susunod sa anak mo? Para mag-umiyak. Mga kapatid, we have to really shape up our standard para sa ating mga bata. Again, we have to shape up our standard para sa mga bata. At hindi natin kayang unawain yan. Kailangan nyo po ng mga shepherd, kailangan nyo po ng pastors, kailangan nyo po ng magtuturo sa inyo ng wisdom and understanding. Pastor, biblical po ba yan? Yes po. Buksan nyo po, isulat nyo po, Jeremiah 3:15. Jeremiah 3:15. Ang sabi po sa Jeremiah 3:15, from my heart, I will give you a shepherd that who will teach you wisdom and understanding. Knowledge and understanding. Amen? Knowledge and understanding. Praise God. So, ayan po, may reference verse tayo dyan, kaya lang medyo mahaba. Basahin nyo na lang po mamaya. Ito po, Matthew 1:2-16 and Luke 2:3-23-38. Basahin nyo na lang po. Reference verse natin mamaya. Basahin nyo po mamaya about this uh, blessings on the universal part. Itong shall all families of the earth be blessed. Ano po? Now, we believe na ang pagsunod po sa Panginoon ay may katapat. Ano po? Even Jesus Christ. Nakikita niyo po yung background. Obedience has a price. Although he was a son, sabi po sa Hebrews 5 verse 8, he learned obedience from the things which he suffered. Kaya nga mga kaabangers, mga ka-DLS, ano po, ang nararanasan natin, challenges or sufferings, kailangan po nating pagdaanan yan. Dinisenyo ng Panginoon. Meron pong kapahintulutan ng Panginoon na maranasan natin yan para matuto tayo. At maipakita natin ang ating pagsunod. Amen po ba? Amen? Kasi kung susunod lang po tayo ng walang dahilan, susunod lang tayo kung kailan lang natin gusto, no po? Tandaan natin, delayed obedience is disobedience. Pastor, paano po yun? Halimbawa, kumain kayo ng anak mo sa bahay. O sabay-sabay kayong kumain kasi holiday ngayon, di ba? O nandiyan kayo lahat sa bahay. Tapos, habang kumakain, ikaw na magulang, you tolerate cellphone even in the table of the God. Table of God. Alam niyo po, mga kapatid, mas magandang ibalik natin yung mataas nating pagtingin sa biyaya at grasya ng Panginoon pag tayo nasa pagkainan. Paggalang po kasi yan sa Panginoon. Pero ikaw ng magulang na hindi mo sinasaway ang bata na binabastos niya yung grasya sa harapan. Even kayo. No po? Yes, I know, these are your convictions. Pero ang sinasite po natin, ano ba yung standard ng Panginoon? All things be in order. Tama po rin kayo. Ang lahat ay pwede mong gawin. All things are permissible. No po? But not all things are beneficial. Amen? Malaki ang kailangan nating gawin para mapihit na po ang sitwasyon natin. Katulad kanina, sabi ko kanina, di ba? Eh pag nakita nyo po na ang bubong na ang nasa lupa at ang pundasyon na ang nasa taas, sabi ni Sister Angie, na tornado na yun. O di ba? O babalik rin natin ngayon. Ang masusunod na yung mga anak. O? Sabi sa Bible, ano? O, babaguhin na natin ang Bible ngayon. Ah,
Ano ang gagawin na natin? Parents, obey your children. Diba? Sabi sa Ephesians 6 verse 1, dapat, children, obey your parents in the Lord. Honor your father and your mother. For this is right. For this is the first command with a promise na ang inyong buhay ay hahaba at lalawig. Pero kung tayo mismo, we allow things to happen in front of our eyes. Don't expect things to change. May panahon po talaga that you have to really stand your spiritual authority over your family. No buts, no ifs. If you will linger na ayaw mong sumama ang loob sa'yo ni Isaac, katulad ng ginawa, halimbawa, no? Sino ba yung Isaac natin? Napaglabanan na ba natin? Sino yung Isaac na hindi mo maisuko-suko sa Panginoon? Why? You are afraid na magagalit sa'yo? You are afraid na magtatampo sa'yo? Wala po tayong mabubuong pamilya pag ganyan. Huwag niyo pong antayin na ang mga bata ay nagdidesisyon na para sa kanilang mga sarili bago niyo i-train. Mahirap na po. Talagang biyaya at habag at grasya na ng Panginoon ang kailangan natin dyan. Sobrang panalangin ang kailangan natin dyan. Amen? So ngayon, ito pa po. Our obedience today is our protection tomorrow. Naalala niyo po yung mga nabaptize kahapon na para po sa mga hindi po nakapanood kahapon ng Sunday service. May isang bata doon na hinahanap niya yung church natin dahil nakasimba na siya doon nung bata pa siya. 10 years ago, sabi nitong batang babae na to. Natatandaan ko po, dinadala ako dito ng aking lola. Dito po kami nag-church nung ako'y bata pa. Hinahanap ko po pero wala po akong makasama. Ako po'y mahihiyain, hindi ko po kaya pumunta mag-isa sa church. But eventually, kahapon, mga kapatid, mga kaabangers, mga DLS, kahapon, nag-testimony po siya at siya po ay nagpabaptize na rin kahapon. Panoorin niyo po, nandun po siya sa ating Sunday service, yung full video po. Panoorin niyo po sa YouTube. So, ang buhay po na nandun sa church, mga kapatid, punong-puno po ng testimony ng mga tao dyan. Buhay na walang pag-asa, buhay na magulo, buhay na mag-asawang hindi magkasundo, buhay na puro ano lang, puro away, binago ng Panginoon. At bakit ganon ang naging benepisyo ng batang ito yung nakapagpabaptize kahapon? Dahil may lola na sumunod. Our obedience today is our protection tomorrow. Pag sinabi nating our, yung lahi natin, yung pamilya natin, yung mga minamahal natin. Bagamat mayroong factor, yung will. Okay po? Nasa tao na po yun na magdidesisyon. Pero tayong nakakaunawa sa salita ng Panginoon, gawin natin hanggat kaya natin gawin na upang ang ating mga susunod na henerasyon ay pagpalain ng Diyos. Amen? Our obedience today is our protection tomorrow. Yan po ang sinabi ni Pastor Dong. Ano po? Lagi po yan sinasabi sa atin ni Pastor Dong. Amen? Andito na rin po si Sister Sally Raso, si Sister Ria Alfiler, at ang aking mother, Mamita Tess. Magandang hapon po sa inyo. Ingatan po kayo ng Panginoon dyan. Nasa Laguna po siya ngayon. Again, obedience as a prize. Sabi dito, tingnan niyo po to. Intindi niyo pong maigi. Ano po? Sabi po dito, to be an honorable father, we got to experience, meaning to know, to understand, and perform an honorable son. Bago ka daw maging honorableng ama, kailangan mong maranasan kung paano maging honorableng anak. Kasi pag ikaw ay naging honorableng anak, alam mo na kung paano mo papalakin ang iyong mga anak. Kasi naging honorableng anak eh. Naranasan mong sumunod. Naranasan mong kahit hindi mo gusto, sinunod mo. At naranasan mo rin na pag sumunod ka, hindi ka napapahamak. Kasi naging honorableng anak ka. Ang katumbas nun, paglaki mo, honorableng ama ka. Kasi naranasan mo maging honorableng anak. Okay? To be
an honorable father, you have to first become an honorable son. No? Gist po yan sa tinuro nila ni Pastor Dong, no? Kahapon. Amen? Praise God. And to obey, sabi dito sa John 6:38, ano po? For I have come down from heaven, sabi ng Panginoon natin, not to do my will. Ito yung kailangan maunawaan natin bawat isa. Matanda, bata, teenager, youth, young adult. Dahil may ibinigay sa ating purpose sa Panginoon, dahil may ibinigay na mandato ang ating Panginoon, you have to understand na kaya ka dinala sa mundo, hindi lang para magbayad ng bill, magtrabaho, magbayad ng bill, mamblema pag kulang ang pera. Marami po sa atin nakakapagtrabaho, pero doon lang umiikot ang buhay niya. Tatrabaho, masama pa ang loob sa trabaho, kikita ng kinsenas katapusan, the same ang buhay. Pastor, ba't ganun? Kulang at kulang. Kulang at kulang. Ano sabi? Sino ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay magkaroon ng kayamanan? Sino? Ang ating Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 8:18. Ako ang Diyos. Ako ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan. I gave you the power to produce wealth. So, ibig sabihin, ikaw na nilalang, bumalik ka sa naglalang sa iyo. You, creation, go back to your Creator. Wala pong relihiyon, mga kapatid, ang nasasabi sa Biblia na ikaw ay palalayain, ililigtas, hindi po yan biblical. Maliwanag po ang sinasabi sa Ephesians 2 verse 8. It is by grace, sa biyaya ng Panginoon, bunga ng iyong pananampalataya. Hindi po ang pag-anib sa relihiyon na ikay maliligtas. Kung may nakasulat na ganun, di paniwalaan natin. Pero kung wala, huwag natin paniwalaan. At wala pong ganun. Kaya nga po, ang pinili ng Diyos ay tao, hindi po grupo. Ang pinili ng Diyos, tingnan nyo, bawat yugto, bawat lineage, tao. Noah, ha? Abraham, di po ba? Isaac. Nakita nyo po? May taong pipiliin ng Panginoon upang mamuno, magturo, magligtas, iligtas ang mga namumuhay sa kasalanan. Amen? Ano po? Amen? Kaya pakinggan po nating maigi to. Sabi ng Panginoon sa John 6:38, For I have come down from heaven, not to do my own will. Okay. I-apply natin. Ikaw ay ipinanganak sa pamamahay na ito. Okay? Nakaka-relate ba lahat? Ang mga magulang? Ang mga anak na nakikinig? Papaliitin lang natin ang konteksto kasi yung heaven malaki, no? Sabi ni Jesus Christ, For I have come down from heaven not to do my own will. Paliitin natin ng konti. Halimbawa sa pamamahay. Ako'y ipinanganak at dumating sa pamamahay na ito not to do my own will. Relate? Mga anak? Mga magulang? Hindi po natin ipinanganak, binuhay, pinalaki ang mga yan, pinag-aral para gawin nila ang kanilang kagustuhan. Stop accepting the Western teachings. Stop accepting liberal ideas na nagwawasak ng pamilya, lalo sa mga Pilipino. Sila nga ngayon ang problema. Sipin mo, 6 years old, pwedeng hindi magpaalam sa magulang kung magpapapalit ng gender. Kung sinong sila nagsasabing matatalino, first world country. Panalo sa katwiran, talo sa buhay. Amen? Again, Matthew 29. Sabi dito, sorry. Tapusin ko lang. Ha? Not to do my own will, but the will of Him who sent me. Hindi ako pinanganak dito para gawin ko. Hindi sa bahay na to pinanganak ako. Kundi gawin, no? Gawin ang kalooban ng mga taong
nagsilang sa akin, nag-alaga sa akin, nag-aaruga sa akin. Yan yung Christ-likeness. Gayahin mo yung kaya Christ-likeness. Gayahin din natin. Ganyan natin maduduplicate sa bahay natin yung pag-uugali ni Yeso Cristo. Amen? Praise God. Okay po? Stand your ground. Not standing on your ground, you let the enemy destroy your family in front of your eyes. Seryoso, turuan ang mas kaugnayan. Kahapon, kahalagahan ng pagiging ama, pundasyon ng pagiging ama. Bakit kailangan ng ama ay magpakaama sa pamamahay? Dahil, tingnan niyo po si Jesus Christ. Ha? Ito yung money. Iniwan niya yung mga apostles doon. May sinama siyang tatlong. At sabi dito, isinubsob niya ang kanyang muka. He fell on his face and prayed. Ano sabi? Saying, Oh my Father. Ito yung time, mga kapatid. Ito po yung sandali na lang. Ilang oras, ilang sandali na lang. Huhulihin na si Jesus sa kanya. Na siya'y sasaktan, siya'y huhulihin, siya'y magkakaluray-luray, dugo ay dadanak sa kanyang katawan. Sabi dito, and he prayed, saying po, Panginoon, tingnan niyo po, kung pwede lang po, let this cup pass from me. Ano yung cup na to? Yung cup of salvation na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pero may kapalit kasi. After, before ibigay yung glory sa atin, mayroong persecutions, mayroong challenges, at kung minsan humahantong sa pagkamatay. Just to prove our faith. At na ginawa nilang katuwaan sa gitna ng ari, ipapadinaw, hindi pinakain ng tatlong. Pero tingnan niyo po. How would you believe? Pat nating maunawaan, mga kapatid. Umuhay sa katuruan ng Panginoon. Alam natin yung tama. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word,
Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all Dito I na ako ulit. want. Worthy, you're worthy. You are Okay. so Ay, sige. worthy. Ah, Worthy, worthy, worthy of nakapasok na ba ako? all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful. Praise God. Amen. We're back. My Father, if it's possible. Ah, oh, nawawala.